Alam mo ba na ang gallstones o bato sa abdo ay isa sa mga pinakakaraniwang sakit ng digestive system? Ayon sa international studies, humigit kumulang 10 hanggang 20% ng mga adults developed countries ang may gallstones. Karamihan ay walang sintomas, pero kapag nagdulot ito ng pagbabara o impeksyon, maaari itong humantong sa matinding pananakit at operasyon. Kaya mahalagang malaman kung paano ito maiiwasan. Pero ano nga ba ang mga gallstones at sino ang mataas ang panganib na magkaroon nito? Ang gallstones o bato sa abdo ay maliliit na matitigas na bato na nabubuo sa gallbladder, isang maliit na supot sa ilalim ng katay. Ang gallbladder ang nag-iimbak ng abdo o bile, isang likido na tumutulong sa pagtunaw ng matatubang pagkain. Paano ito nabubuo? Kapag masyadong marami ang kolesterol o bilirubin sa abdo, hindi na ito natutunaw ng maayos. Unti-unti itong nagiging maliliit na kristal, nagsasama-sama hanggang sa maging gallstones. Sino ang mas nanganganib? Madaling tandaan ang 5 Fs. Female o babae, 40 o 40 taong gulang at pataas, fat o overweight, fertile o babaeng maaaring magbuntis o nabuntis na, at family history o may kamag-anak na may gallstones. Mas mataas din ang panganib sa mga taong may sakit sa bituka o dugo. Mga sintomas. Karamihan sa may mga gallstones ay walang nararamdamang sintomas. Subalit, kapag ang bato ay gumalaw at bumara sa daluyan ng abdo, magdudulot ito ng biglaan at matinding pananakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan na maaaring umabot hanggang sa likod o kanang balikat. Lalo na pagkatapos kumain ng matataba o mamantikang pagkain. Kadalasan, may kasama itong pagduduwal at pagsusuka. Tandaan, kapag ang sakit sa tiyan ay sinasabayan na ng mataas na lagnat na may panginginig at paninilaw ng mga mata o balat, ito ay sinyalis na ng mapanganib na bara at impeksyon. Huwag na itong hintaying lumala at kumonsulta na agad sa doktor. Alam mo ba na sa pamamagitan ng simpleng pagbabago sa ating pamumuhay, maaari nating maiwasan ang pagkakaroon ng gallstones o bato sa abdo? Una, mahalaga ang masustansyang pagkain. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng prutas, gulay, beans at whole grains gaya ng oats at brown rice. Makatutulong din ang mga healthy fats mula sa isda at olive oil. Iwasan naman ang sobrang matatamis, refined carbohydrates at mga pagkaing mamamantika. Pangalawa, maging aktibo. Ang regular na ehersisyo tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, paglangoy o pagsasayaw ng 30 hanggang 45 minuto sa karamihan ng mga araw sa isang linggo ay nakatutulong sa tamang pagdaloy ng abdo. Pangatlo, panatilihin ang tamang timbang. Ang sobrang timbang ay isa sa mga pangunahing salik sa pagbuo ng gallstones. Iwasan din ang mabilisang pagpapayat o crash diets dahil maaari rin itong magdulot ng pagbuo ng bato sa abdo. Mas mabuti ang unti-unti at balanseng pagbabawas ng timbang. At panghuli, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health. Ang sobrang stress ay maaaring makaapekto sa ating pagkain, pagtulog at pangkalatahang kalusugan. Maglaan ng oras para magpahinga, matulog ng sapat at gawin ang mga gawaing nakapagpapasaya sa atin. Sa Pilipinas, ang pag-iwas sa pagkakaroon ng gallstones ay isinusulong sa pamamagitan ng mga programa sa wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Hinihikayat ng Department of Health ang mas malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng mga kampanya tulad ng Belly Good for Health na tumutugon sa mga pangunahing dahilan na nagpapataas ng tsansa ng pagkakaroon ng gallstones. Kasabay nito, inilunsad ng Food and Nutrition Research Institute ang Pinggang Pinoy, isang pambansang gabay sa tamang pagkain na naghihikayat ng balansing dieta, nakikibahagi rin ang mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga health seminar at counseling. Ang Philippine Society of Gastroenterology at Philippine College of Surgeons ay nagbibigay ng mga materyales ukol sa tamang pagkain at tungkol sa pag-iwas at maagang pagkilala sa gallstones. Ang screening para sa gallstones sa Pilipinas ay hindi bahagi ng libreng programa ng pamahalaan. Sa mga pribadong ospital, ang ilang executive check-up packages ay maaaring may kasamang whole abdominal ultrasound upang matukoy ang mga gallstones kahit wala pang sintomas. Sa pamamagitan ng PhilHealth Konsulta, maaaring makakuha ng libreng paunang konsultasyon at masuri ang mga risk factors sa mga akreditadong health center. Huwag natin itong itaan sa hula o self-medication. Kung nakakaranas ng pabalik-balik na sakit sa kanang bahagi ng iyong tiyan,
lalo na pagkatapos kumain, agapan na agad bago pa ito lumala.